na buhay, makapangyarihan. Amen po ba? Nananalig po ba tayo na narito ang presensya ng ating Panginoon? Amen po. Sabi ng Bible, 2 o 3 ang nagtipon dahil sa Kanya, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Kaya palapakan po natin ang mayamang presensya ng ating Panginoon sa pamagitan ng banal na Espiritu. At alam ko po, ngayong araw na ito, may dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po ba expectant? Amen po ba? Tayo po ba ay nag-e-expect na may gagawing dakila ang Diyos sa buhay natin? Pakitanong yung katabi, sabi nyo kapatid, umaasa ka ba ngayong umaga na may dakilang gagawin ang Diyos sa buhay mo? Amen? Ano po ang sagot? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo sa presensya ng ating Diyos na buhay. Salamat po sa ating worship team. And today, we are truly thankful to God for His mercy, for His love. Patuloy tayong sinusustain ng pag-ibig ng Diyos. Kung hindi dahil sa Kanyang pag-ibig na laging sariwa sa bawat umaga, siguro wala tayo sa lugar na ito. Kung hindi dahil sa sustaining grace and power ng Panginoon, siguro wala po tayo sa lugar na ito. So muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. And yung ating napanood kanina na teaser para po sa ating 48th anniversary celebration. Kailan nga po ba yon? Mas malakas. October 10, 2026. Doon po sa Luneta, Manila. Kaya po lahat tayo ay sobrang naghahanda na, excited na, nag-aanyaya. Of course, nananalangin. Ano po para sa katagumpayan ng ating 48th anniversary celebration. Nakita natin kung gaano katapat ang Diyos na ito. 48 years na ang JIL. Pwede bang pakisabi nyo sa katabi nyo, kapatid, nakakamangha ang Diyos. 48 years na tayo. Amen. Matured na. Lalong lalawak, lalong lalaganap, at lalo pong lalaki. Ano po ang gawain ng ating Panginoon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Kaya let's continue to pray for the success, for the victory of our 48th anniversary celebration. Mag-invite na rin po tayo. It's a date kasama ang ating buong pamilya. So magandang umaga po maging sa ating mga kapatid na nanonood ngayon sa ating online worship and healing service via Facebook Live. Good morning po. We are excited to see you face to face sa mga susunod po na worship and healing services po natin. At bago po ako magsimula, gusto ko lang pong batiin at i-recognize ano po ang aking pong mahal sa buhay na ngayon po ay narito. Siya po ay dumating nung nakaraang Wednesday at sinundo po namin at ngayon naka-stay muna sa aming bahay ang aking younger brother from the USA. Yan po si Mario. Pwede bang tayo ka, brother? Ayan. Younger brother ko po siya. 31 years na siya sa US. 21 years na ho siyang hindi nakakauwi. Kaya po, halos 21 years na hindi po kami, hindi po siya nakauwi dito, hindi nagkikita-kita. But praise God, mabuti ang Diyos sapagkat naandito po siya ngayon to have his vacation. Siya lang, hindi kasama yung kanyang family kasi nag-retire na rin po siya. So, salamat sapagkat ang Diyos mabuti din sa aming pamilya, sa aking mga kapatid. At kahit kami ay magkakalayo, US, Canada, Macau, at dalawa lang ho kami na narito sa Philippines, ang Diyos po ay talagang kumikilos, gumagalaw, gumagawa, at hindi po kailanman nagpapabaya. So sa Diyos po ang papuri. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So welcome. Welcome back, Mario. So ngayong oras na ito ay darako po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Ito po yung inilagay ng Lord na message sa puso ng inyong lingkod at may kinalaman pa rin po ito sa ating tema. Ano nga po bang ating tema for the month of August? Lakas-lakasan po natin yung may disiplina. Breakthrough discipline that empowers.
At napakarami na po nating narinig na makaturuan patungkol po dito. At ngayong oras na ito ay dito naman ho tayo, ito naman ang ating bibigyan ng tuon, bibigyan ng focus at bibigyan ng pansin na I believe kasama ito sa tinatawag na discipline. Ano po? Sabi po dyan sa ating title ng ating pong pag-aaralan is about, yan, wala pa rin. Ayan, where's your focus? Ayan po, pwede ba nating basahin? Malakas, sabay-sabay. Where's your focus? At doon po sa baba, may nakalagay, open and close parenthesis, a mind stayed on God. Ano po? Basahin natin ang Isaiah 26 verse 3. Dito ko po hinango yung aking pong katuruan na inilagay ng Lord sa puso ng inyong lingkod. Napakahalaga na mayroon din tayong discipline. Saan nga ba nakatuon ang ating buhay? Saan nakatuon ang ating pananampalataya? Saan nakatuon ang ating mga puso? Sabi ng Isaiah 26 verse 3, pakibasa po natin kung nakikita po natin. Sabay-sabay po, mas malakas. You will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, is stayed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Yan po ang sinasabi ng Amplified Classic Edition na Bible. Sa The Message Translation, gusto ko lang pong basahin para mas lalong malawak yung grasp at pagkaunawa natin sa talatang ito. Sabi po dito sa The Message Bible, Isaiah 26 verse 3, people with their minds set on you, you keep completely whole, steady on their feet, because they keep at it and don't quit. Ano po? Yan po ang sinasabi ng The Message Bible. Tunay nga po na pangako ng ating Panginoon na iingatan niya at patuloy na ibibigay niya ang kanyang ganap na kapayapaan. Sa kanino? Sa mga taong ang buhay, ang puso, ang isip ay nakatuon sa ating Panginoon. Napakagandang pangako. Alam po nating lahat na nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na pag-ulan, halos hindi natutuyo ang ating kalupaan dahil po sa mga pag-ulan. Ano po, at minsan po ay kapag nakafocus tayo dun sa mga bagyo, sa mga tinatawag na pag-ulan na yan, sama ng panahon, ay minsan nadidismaya tayo. Naku, kailan kaya aaraw? Ang dami ko nang labahin, no? Kung ano-ano ng mga iniisip natin. Naku, paano kaya? Baka mamay wala na namang pasok. Ilang linggo nang walang pasok ang mga estudyante. So, minsan ang dami-dami nating iniisip kasi nakafocus tayo dun sa mga bagay na yon. So, importante po na ating mabantayan, madisiplina ang ating isip, ang ating buhay, na lagi itong maituon sa Panginoon. Ang sabi po dyan, the mind is important to God. Ang ating isip ay mahalaga sa Panginoon. Your mind is the greatest gift God has given you, and it ought to be devoted entirely to Him. Alam niyo po sa Bible, nagkakaroon ng interchangeably. Ito pong tinatawag na mind, tsaka yung heart. Minsan spirit. Ay, yung tatlong yan, mind, heart, spirit, minsan, iisa ang kahulugan ho niyan. Ano po? So, sinasabi po dito ng ating mind, na maaring ito yung ating puso, kaisipan, at ang ating espiritu, ito po ang greatest gift ng ating Panginoon. At kinakailangan, ito po yung ating maingatan, mabantayan, at maituon ng buong puso sa Kanya. Because your thoughts shape actions, beliefs, and character. Kung ano yung nasa isip natin, nasa puso natin, yun po minsan ang naipapakita natin. Kaya napakahalaga ng ating kaisipan. Also, sabi po ni Joyce Meyer, the mind is the battlefield. Ito po ay may labanan sa ating mga isip. Kung tayo po ay minsan nag-aalala, may battle ho yun. So naghahari ang worry. Pag tayo po ay natatakot, may battle yun nasa isip natin. Kaya naghahari po ang takot.
So battlefield po yan. Laging may labanan ho dyan sa ating isip. That's why Paul in Romans chapter 12, verses 1 and 2, Paul is telling us that by the mercies of God, we ought to offer our lives a living sacrifice, holy and acceptable to God. And Paul is admonishing all the believers to not conform to this world system. Sabi ng Romans 12, verses 1 and 2. Pwede ba nating pakibasa para po mas lalo nating maunawaan yung ating pag-aaralan ngayong umagang ito? Sabay-sabay po. Therefore, I urge you, brothers and sisters, mga Kristiyano yan, kasi brothers and sisters, in view of God's mercy, dahil sa habag ng Diyos, to offer your bodies as a living sacrifice, holy, and pleasing to God. This is your true and proper worship. Pagdating sa verse 2, anong sabi dyan? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Anong sabi doon? Para daw maunawaan natin ang perfect will ng Lord. What is pleasing to God? What is good and perfect will sa harapan ng Panginoon? Paano daw natin yun maunawaan? Kinakailangan ma-renew ang ating mga kaisipan. Kaya napakahalaga. Maraming mga verses sa Bible na nagpapahayag na ituon ang ating isip, ituon ang ating puso sa Panginoon. Sabi din po ng Colossians chapter 3 verse 2. Colossians chapter 3 verse 2. Set your affection, set your minds on things above, not on earthly things. Pwede bang basahin natin? Sabay-sabay po. Set your minds on things above, not on earthly things. I-focus daw natin itoon ang ating mga buhay sa mga bagay na makalangit. At huwag lang ho dito sa mga bagay sa lupa. Sapagkat lahat ng mga bagay sa lupa, ito ay temporary. Sabihin nyo temporary. Pero ang mga bagay sa langit, ito ay eternal. Sabihin nyo eternal. So minsan ang mga tao mas niyayakap yung temporary. The things that are temporal. Pero nakalimutan na yakapin the things that are eternal. Na ito po ay magtatagal at ito po ay walang katapusan. So napakahalaga na mabantayan, madisiplina ang ating mga isip, ang ating mga puso. The truth is your mind just needs to be disciplined. So ano po itong a mind stayed on God? Ano nga ba itong a mind stayed on God? Ano po? Sabi po dyan, the Hebrew word for the phrase stayed on means to brace, to uphold, to support. Pag sinabi mong stayed on, anong manatili, nakabrace yan, hindi mauugay, hindi magagalaw. Ano po, laging naandyan, nakafocus yan. At pag sinabi naman nating a mind stayed on God, it implies steadfast. Sabihin nyo, steadfast. Yung mas malakas steadfast, unwavering, focus, and trust in God. So, ang ibig sabihin pala ng a mind stayed on God ay isang buhay na nakatuon, na nakafocus sa Diyos, sa ating makapangyarihang Ama na nasa langit. Pwede ba nating palakpakan ang Panginoon? Steadfast. Unwavering focus. Hindi natitinag. Hindi nagbabago. Dapat nakatuon dyan. Nakabrace. Support. Uphold, sabi po dyan. Yan ang nais ng Diyos. In other words, those minds fully braced, upheld, and supported by trust in God and His truth, ang pangako ng Lord, be kept in perfect peace. So nais ng Diyos na tayo'y makaranas ng ganap na kapayapaan, ganap na pagpapala, pero ang requirement, kinakailangan nakatuon ang ating buhay at puso sa Panginoon. Sabi po sa next slide, with God's help, we can learn to train our mind to keep focus on Him.
Sa tulong ng Panginoon, sabi diyan, pakibasa natin, mas malakas, with God's help, we can learn to train our mind to focus on Him. Sa tulong ng ating Panginoon, kaya pala nating matutunang disiplinahin. Pag sinabing train, pagsasanay, sanayin, ayan. Sanayin natin ang ating mga puso, isip natin, pananampalataya na laging nakatuon sa Panginoon. Pakitignan yung katabi, pakitanong, saan nakatuon ang puso mo? Where's your focus? Lalo na sa mga kabataan. Minsan kung saan-saan yan nakatuon. Minsan kung sino-sino ang nakakakuha ng attention natin. At ang nakakalungkot, minsan wala ang attention natin sa Panginoon. Kaya madali tayong madaya eh. Madali tayong malaglag eh. Madali tayong maloko. Madali ho tayong mawindang. Kapag inalis natin ang ating focus sa Panginoon, kapag inilagay natin sa mga bagay na hindi po permanente, hindi po sa Panginoon. So it's very important that we keep our minds stayed on God sa ating daily walk, sa ating araw-araw na pamumuhay. Ngayon po, mayroon po akong ibabahagi na ilang bagay, what God loves about a made-up mind. Bakit nais ng Diyos na yung ating focus ay nakatuon sa Kanya? Bakit nais ng Panginoon? Do you know what God loves about a made-up mind? 5 bagay. Una, number 1 po. Pakibasa po natin yung number 1. It cultivates a continual, conscious awareness of His person. Kaya pala nais ng Diyos na nakatuon, nakafocus ang ating buhay, pananampalataya, ang ating puso sa ating Panginoon, sapagkat dinadala tayo nito doon sa tinatawag na continual, tuloy-tuloy, conscious awareness of His person. Nagkakaroon tayo ng mas malawak na pagkaunawa sa kung sino itong Diyos na ating sinasamba. Kilala nyo ba ang Diyos na sinasamba nyo? Yung iba parang di makasagot. Parang hindi kilala. Kilala ba natin ang Diyos na sinasamba natin? My dear JIL Calamba family, kilala mo ba ang Diyos? Parang inaantay nyo pa yung kadugsong kilala ba natin ng tunay ang Diyos? Napakahalaga. So kapag aware tayo of His person, aware ka of His character. Sa Daniel chapter 3, 16 to 18, ay makikita po natin ng isang senaryo. Daniel chapter 3, 16 to 18, makikita po natin ang isang senaryo. Tungkol po ito sa mga 3 kabataan. Nasaan po ang mga kabataan? Naku, ang hina ng sigaw. Nasaan ang mga kabataan? Mamaya mayroon tayong KKB Powerhouse. Kaya po huwag kayong mawawala. Teach me a lesson. Hango po ito sa isang Korean, di ba? So, movie. At mamaya po, 1 o'clock o 1:30, magkita-kita po tayo dito sa church. Empathy, Respect, and Protective Bureau. Sa dami ng mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, lalo na sa mga eskwelahan. Nakakalungkot. Sunod-sunod na. Ano ba itong nangyayaring ito? Ang eskwelahan ay parang hindi na safe place ba para sa mga mag-aaral? Minsan ang mga magulang pag umalis ang anak nila, papasok, yung iba nag-aalala. Kumusta kayang anak ko? Lord, sana walang mangyaring masama. Hindi na natin alam. Wala tayong control sa mga bagay-bagay. Pero alam natin, ang Diyos natin na nakilala natin, siya ang may control ng lahat ng bagay. Amen? Kaya dapat ituon ang puso, magtiwala sa ating Panginoon. So ito po ay tungkol sa 3 KKB na si Shadrach, Meshach at Abednego. Sila po ay captive, at sila po ay nandun sa pamamahala ng haring Nebuchadnezzar. Sabi diyan, basahin natin, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him,
King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. 17, we serve a great God. If you throw us into the very hot fire, sabi dyan, He is able to keep us safe. Yes, sir, we will keep us safe from your power too. And verse 18, pakibasa natin, but even if He does not save us, we still would not serve your gods. And we will not worship the gold statue that you have built. We want you to understand that very clearly, sir. May buong paggalang. Ang kwento po, itong tatlong ito, sila po ay captive, bihag. At sila po ay under sa pamumuno ni King Nebuchadnezzar. At isang araw, nakaisip ang hari na magtayo ng isang napakalaking ribulto. At ang batas, decree, pag sinabi ng hari, walang pwedeng bumali. So, ang batas, decree, lahat, kapag narinig na tumunog na ang mga drums, tumunog na ang mga cymbals, tumunog na ang mga instruments, lahat dapat luluhod doon sa ribulto. Yan po ang naging batas. Si Shadrach, Meshach, Abednego, alam nila sa kanilang sarili na ang Diyos lang ang karapat dapat luhuran. Hello? Ang Diyos lang ang karapat dapat sambahin. Kaya nagkaroon ng tinatawag na challenge sa kanilang faith. Pero dahil nakafocus, ito ngayon yung maganda, dahil nakafocus ang kanilang puso, isip, pananampalataya sa Diyos, they are more than aware of the person of God, of the character of God. Ang sabi nilang ganun, mahal na hari, dahil hindi sila lumuhod Hindi po sila sumamba doon sa ribulto. So sila po ngayon ay ihahagis doon po sa pugon na pinainit ng 7 ulit, 7 times na purify o 7 times na pinainit ito pong pugon na ito. At sila po ihahagis doon. Sabi nilang ganon, mahal na hari, wala naman po kaming masasabi kung yan ang gusto nyo, di ihagis po kami. We do not need to say anything to show you that we are not guilty. Guilty kami, hindi talaga kami lumuhod diyan sa ribulto na ipinagawa nyo. Dahil naglilingkod kami sa tunay na Diyos. Yun po ang sinabi nila. We serve a great King. Kapag kami inihagis nyo sa pugon na yan, into that very hot fire, He is able. Kaya niya kaming iligtas. Mahal na hari. Kayo po ba, mga magulang, mga kapatid, kaya ba natin na paniwalaan na kaya tayong iligtas ng ating Diyos sa anumang sakuna? Pumalakpak ang nananalig. Po? Yun ang isip, puso, pananampalatayang nakatuon sa Diyos. Sabi nila, we serve a great God. Kapag kami inihagis mo dyan sa pugon na yan, mahal na hari, alam naming ililigtas kami ng Diyos namin. Wow! Grabing pananampalataya. Alam naming ililigtas kami, alam naming iingatan kami ng Diyos namin. Ihahagis ka ba naman sa pugon? Siguro yung iba, makasamba na rin, makaluhod, kahit kunwari, luluhod na para hindi maihagis sa pugon. Minsan nako-compromise na tayo kapag may mga challenges sa pananampalataya natin. Pero not Meshach, Shadrach, ang Abednego. At ang sabi nilang gano'n, ito yung matindi sa verse 18. Sabi nila, but even if He does not save us, we still would not serve your gods. At mahal na hari, kung sakali na hindi kami ililigtas ng Diyos namin, hahayaan niya kaming masunog dyan sa pugon, hindi pa rin kami sasamba sa ribulto sapagkat ang dapat naming sambahin ay ang Diyos ng kalangitan. Grabing pananampalataya yon. Kaya nasulat to alam nila na ang Diyos lang ang karapat dapat sambahin. Alam niyo po ba na nilikha tayo ng Diyos para sumamba sa Kanya? We were created by God to worship God, to give glory to God. At hindi yan pwedeng maagaw ng sino man ang pagsamba
na galing sa puso natin. That is what Satan covets from us. Alam niyo ba ang dyablo? Doon po sa Matthew chapter 4, makikita natin na 3 times niyang tinukso si Jesus, si Satan. Kasi kinokovet niya yung pagsamba. Ano po? Gusto niya siya ang maging hari ni Satan. Pero no way. Kahit kailan. So, pagdating po doon sa verse 1, then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Tinutokso ng dyablo. Ano po ang ating Panginoon? Katatapos lang mag-prayer and fasting. Sino dito nagpe-prayer and fasting? O puro feasting? Sino dito nagpe-prayer and fasting? Diba meron tayong second phase ng ating fasting matatapos sa August 25? Tama po ba? Parang walang nakakaalam. Parang ako lang ang nakakaalam. Tayo po ay nagpe-prayer and fasting, spiritual preparation for our anniversary. So, nasaan na ho ba ako? So, itong si Jesus, tinutokso ngayon ng dyablo. Sabi niya, Jesus, kung ikaw ay Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato. Kung ikaw ba naman ay gutom na gutom, di ba? Kahit ano, masarap na pagkain pag gutom na gutom ka. Naranasan nyo na bang kayo'y magutom? Di ba talaga namang grabe, gusto nyo nang sunggaban lahat ng pagkain. Dahil gutom na gutom ho kayo. So sabi niya, kung ikaw ay Diyos, gawin mong tinapay. If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Kahit nung oras na yun, madalas ko nang sinasabi, kung pinatulang lang ni Jesus si Satan, pwede niyong sabihin, kahit ikaw nga diablo, kaya kitang gawing monay bae Di ho ba? Kaya kitang gawing ensimada. Pero hindi pinatulan ni Jesus. Wala siyang dapat i-prove because He is God. Wag na wag ititest ang Diyos. Tapos pagdating po sa sunod na mga talata, nakapunto si Satan. At ang sabi niya, the tempter came to him and said, then the devil take him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Dinala niya doon sa tuluktok ng templo, pinnacle of the temple. At ang sabi niya, kung ikaw talaga ang tunay na Diyos, sa next verse, kung ikaw ang tunay na Diyos, if you are the Son of God, He said, throw yourself down. Throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. O Jesus, dinala niya sa mataas na building doon sa tuktok ng templo. At sabi niya, sige, magpatihulog ka, Jesus, kung ikaw nga ang tunay na Diyos. At hindi ka masasaktan kasi sasaluin ka ng mga anghel. Anong sagot ni Jesus? Wag na wag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Alam niyo po, ang Diyos natin, ayaw niyang sinusubukan natin siya. Kaya wag na wag nating subukan ang Diyos. Pero sa isang bagay nagpasubok si Lord. Saan po? Saang bahagi nagpasubok si Lord? Sa ikapu. Malakay 3:10, test me in this if I will not throw open wide the windows of heaven and pour out to you all the blessings. Sa ikapo, nagpasubok ang Panginoon. Pero ayaw na ayaw ni Lord na sinusubukan natin siya. So hindi nagtagumpay ang dyablo. Ito naman ngayon. Pangatlo na test, kung babalikan po natin. Okay na po yung Malakay 3:10. Ano po? Ayaw ng Diyos na sinusubukan natin siya, pero sa Malakay 3:10, gusto niya na subukan natin siya when it comes to money. At ang sumunod po na talata, ano po? Ito naman, sabi ng dyablo, worship me, ano po? And I will give you all of this wealth. Yan. Sige nga po, basahin nga natin. Verse 9, pakibasa natin. Verse 8, sabay-sabay. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. And verse 9, all this I will give you. Sabi niya kay Jesus, He said, if you will bow down and worship me. Kaya ko binabanggit yan, si Shadrach, Meshach, Abednego, pinipilit din silang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ano po? Si Satan, tinutukso niya si Jesus, sambahin mo ako. Ibibigay ko sa iyo lahat ang mga kingdoms na yan and their splendor.
Pero anong sabi ni Jesus? Kung titignan natin ang kanyang sagot, verse 10, Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Hallelujah! Lumayas ka, diablo, sapagkat nasusulat, ang Diyos lang ang Panginoon mong dapat sambahin at paglingkuran. Pagkatapos noon umalis ang diablo. Anong punto ko dito? Pagkilala natin ang person, character ng pagkilala natin ang Diyos natin. Ano po, hindi tayo pwedeng matinag. At ang isang buhay, pananampalataya at puso na nakatuon sa Panginoon, kilala ang Diyos. Kahit anong mangyari, you will not bow down to other gods, small letter G. You will not bow down or give in to the capriciousness of Satan. Yung lahat ng kanyang kapritsyo, hindi mo yun pagbibigyan sapagkat kilala mo ang Diyos mo. Siya lang ang dapat sambahin. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, ano po yung pangalawa? Pakibasa natin. The second thing, sabay-sabay. It cultivates a continual conscious awareness of His presence. Ano po? Ang isang puso daw na nakatuon sa Panginoon ay aware siya. Mayroon siyang continual, tuloy-tuloy. Ano po? At conscious awareness of the presence of God. Na alam mo sa buhay mo, kahit saan ka naroon, may Diyos na nakatingin. Pwede bang tignan niyo yung katabi niyo, sabi niyo, kapatid, ang Diyos pala ay nasa lahat ng dako. At lagi siyang nakatingin. Ano po? Ito po ang isang senaryo sa Genesis 39. Madalas na rin po nating marinig ang kwento ni Joseph. Joseph the dreamer. Alam natin na si Joseph, binigyan ng Diyos ng vision, ng dream, kaya nga Joseph the dreamer po siya. Binigyan ng dream, kaya lang ayaw paniwalaan ng mga kapatid niya, ng mga mahal sa buhay. Alam niyo, minsan may mga ganun eh. Kapag mayroong bagay na nais ang Diyos, ay ipagawa, maaring natanggap natin na pangarap o panaginip, minsan ang unang-unang hindi naniniwala yung mga malalapit sa buhay natin. Ano po? So ganun ang nangyari kay Joseph. Kaya ang ginawa ng mga kapatid niya, nagalit sa kanya. Binuli si Joseph. Actually, ito yung paboritong anak. No? Ginawa pa ng tatay niya, ginawa ng robe. Naku, sabi niya, kailangan patayin natin itong batang ito. Si Joseph. At ang ginawa nila, ibinenta nila doon sa mga mangangalakal. Kaya nakarating si Joseph sa Egypt. Yan po ang kwento. Nakarating sa Egypt. At nung siya nasa Egypt na, ibinenta siya doon sa bahay ni Potiphar. Sino ulit? Anong pangalan ulit ng asawa ni Potiphar? Mrs. Potiphar. Kilala nyo na, nakilala nyo na sa tagal na nating nagbabasa ng Bible. Ayan po. So, ibinenta sa tahanan ni Potiphar. Siya yung pinakamakapangyarihan. Ano po? Si Potiphar sa Ehipto. So, anong nangyari po? Aba, si Joseph, sabi ng Bible, God was with Joseph. 4 times ho yan na binanggit sa book of Genesis chapter 39. That God was with Joseph, yung presence ng Lord na kay Jose. At damayon ni Joseph, kasi lahat ng ginagawa niya, nagtatagumpay. Ang isang bagay po pala, kapag tayo ay laging nasa presensya ng Diyos, laging magtatagumpay ang lahat ng bagay na ating gagawin. Palapakan nga natin ang Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi, kapatid, manatili tayo sa presensya ni Lord. Amen. Hallelujah. So ano pong nangyari? Eto ngayon, tignan natin. Yung asawa ni Potiphar, araw-araw, tinutokso si Jose. Sabi niya, Jose, wala namang makakaalam. Halika, punta tayo dun sa kwarto. Siguro ganun, paraphrasing. Sinasabi ni Mrs. Potiphar. Alam niyo, sabi ni Joseph, sa verse 9, basahin natin. Ayan, verse 7, basahin muna natin. Magandang makita natin verse 7. Sige po, ano pong sabi dyan? And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me." And verse 8,
But Joseph refused. With me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. Verse 9. Ito po yung verse 9. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God? Kapag tayo po ay nasa presensya ng Diyos, nalalayo tayo sa kasalanan. Pag nasa presensya ka ng Panginoon. Pero subukan mong umalis sa presensya ng Diyos, ang lapit ng tukso. At minsan bumibigay. So ito po ngayon ang sinasabi ng asawa ni Potiphar. Ano po, sabi niyang ganun. Wala namang makakaalam, Joseph, come. Alam niyo, sabi ni Joseph, hindi ko magagawa ang napakalaking kasalanan na yan. I cannot do. How then could I do such a wicked thing and sin against my God? Bakit po yun nasabi ni Joseph? Dahil alam ni Joseph ang Diyos nakatingin. Bakit si Joseph nakafocus ang kanyang pananampalataya, ang kanyang puso at ang kanyang isip sa ating Panginoon? Alam niya na nandun ang Panginoon sa lahat ng dako. Wala siyang pwedeng itago sa Diyos na kanyang sinasamba. Sa buhay din po natin, tandaan natin, laging may nakatingin. Hindi man kita ni brother, hindi man nakikita ni sister, pero kitang-kita ni Father who is in heaven. Amen po ba? Palapakan nga natin ang Panginoon. So ang presensya ng Diyos ay hindi lang tayo nito inilalayo sa kasalanan. Ang presensya ng Diyos ang nag-aanyaya at nagkakaloob, nagpro-provide ng mga pagpapala. Sabi ng Psalm 16:11, pwede ba nating ipakita ang Psalm 16:11? Sapagkat sa presensya ng Diyos ay may kagalakan. In His presence there is peace. In His presence there is joy. In His presence there is fullness of joy. Pakibasa natin ang verse 11 ng Psalm 16. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures, blessings forevermore. Ibig sabihin po, pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, sigurado ang pagpapala ay paaapawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Pwede bang tignan uli yung katabi? Pakisabi, kapatid. Kumusta naman ang iyong mga blessings? Kumusta po ang mga blessings natin? Nag-uumapaw ba? Pastora, parang laging gipit nga Parang laging kulang. Medyo baka nakakaligtaan natin na manahan sa presensya ng Diyos. Di ho ba? Hindi naman ibig sabihin po na hindi ka naalis ng bahay kasi nandito ako sa presence ni Lord, sa aking quiet time place, sa aking tinatawag na secret place. Nandito ako sa aking room, nakakulong kasi gusto ko nandito ako sa presence ni Lord. Hindi po ibig sabihin ganon. Remember that God is everywhere. He is omnipresent. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Nakasakay ka sa bus, sasamahan ka ng Panginoon. Nasa eskwelahan ka, kasama mo ang Diyos. Nasa opisina ka, kasama mo ang Diyos. Kahit nasa ang lugar ka, ang Diyos pwede kang samahan. Amen po ba? Kaya hindi ka dapat matakot. Hindi tayo dapat mag-alala. So, mayroon kang continual conscious awareness of His presence. Pangatlo, kapag ang ating mga puso nakatingin, nakatuon sa Panginoon, ang ating buhay pananampalataya, anong sabi dyan sa pangatlo? It cultivates a continual conscious awareness of His promises. Mas lalo mong napapamiliarize, mas lalo nating naiisip, hindi mo nakakaligtaan at hindi mo nakakalimutan ang mga pangako ng Panginoon. Meron ba tayong alam na mga pangako ng Diyos? Tanong ko po, may mga alam ba tayong mga pangako ng Panginoon? Pangako ng Diyos patungkol sa yung kinabukasan.
Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and a good future. Huwag lamang natin yung i-meditate kapag bagong taon. Ano po? Araw-araw, you can meditate. Jeremiah 29:11. Ako lang ang Diyos na nakakaalam ng mga panukala at plano ko sa inyo. Mga plano na magdudulot ng kapayapaan, hindi kapigatian. Kasaganaan, hindi kahirapan. At bibigyan ko pa kayo ng magandang kinabukasan. Yan ang pangako ng Panginoon. Mame-meditate mo. Hindi mo makakalimutan ang mga pangako ng Diyos. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, shall we all read? Kung nandyan po, pakibasa natin. Ayan, sa NIV po yan. Shall we all read? For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Lahat daw ng pangako ng Diyos, ang sagot ng Diyos ay Amen. Kaya kapag dumalangin ka, nanalig ka, lumapit ka, tumawag ka sa Panginoon, at may pangangailangan ka, God promised us that all His promises, the words that He has spoken unto us, God is telling us, yes anak, Amen. Alam nyo kanina sa first service, naalala ko lang ito, napakahalaga po na kapag may nananalangin o nagpray-pray, alam mo, nagpray-pray dito sa unahan, opening prayer, closing prayer, o nagpray-pray para sa ating offering, o kaya pastoral prayer, importante po na nag-a-agree tayo. Importante na ibinubukas natin ang ating bibig at sinasabi natin, Amen. Napaka-powerful po nun. Alam mo, nagpray-pray. Nagpray-pray ako dito, Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak, pagalingin sila sa kanilang mga sakit. Huwag lang ho tayong, isa nakaganon lang eh. Very powerful kapag binubukas mo ang iyong bibig at sasabihin mo, yes, Lord, Amen, I claim it, I have it. Nandyan po ba kayo, mga kapatid? Mahalaga, ipalakpakan natin ng Lord, mahalaga. Mahalaga na matutunan natin, nag-a-agree ka, you're claiming it. Why? God said in Mark 11:24, whatsoever you desire, when you pray, believe that you receive it and you shall have it. Ano man ang dinidesire ng iyong puso, kapag ito'y ipinanalangin mo, anong sabi ng Mark 11:24? Manampalataya ka, manalig ka, na ito ay matatanggap mo at ito nga ay mapapa sa iyo. Wow! Ano yung mga panalangin nyo ngayong umaga? You want to have a life that is abundant? Promise ni Lord yan. John 10:10. Letter B, I came to give you life and to have it more abundantly. Dumating ang magnanakaw para nakawin ang ating mga pagpapala, pero dumating ang Panginoon para bigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Palakpakan nga natin ng Lord. Life that is full and meaningful. Huwag tayong mag-focus sa problem, mag-focus ka sa promise ni Lord. Hello? Yung iba nakafocus sa problem, kaya namamagnify yung problem. Di ba ang isang tao kapag nakafocus ka sa isang bagay, lumalaki. Namamagnify. Kaya ang tingin mo, hindi ko na kaya to. Imposible na ito. When we focus on our problems, we focus on our impossibilities. Kapag nag-focus tayo, instead na sa Diyos, nag-focus tayo sa mga problema, ibig sabihin yan, nagfo-focus ka sa mga bagay na imposible. Kaya sasabihin mo, ganito na talaga buhay namin. Imposible nang sumagana pa kami. Imposible nang magbago ang asawa ko. Imposible nang yung aking anak ay mabago. Nagiging imposible ang lahat ng bagay. Pero kapag conscious tayo, aware tayo sa promises ng Lord, tatayuan mo ang pangako ng Diyos at ang pangako niya ay tunay na matutupad at magaganap dahil hindi siya sinungaling. Next po, number 4. Anong sabi sa number 4? It cultivates a continual conscious awareness of His power. Sa kanyang kapangyarihan. Sa 1 Samuel 17 verse 45, kaya gusto ng Diyos, mayroon tayong mind stayed on God. Kasi conscious ka, aware ka.
sa persona ng Diyos, sa karakter, sa greatness niya, sa graciousness niya, sa gloriousness ng ating Panginoon. Ano po? At syempre, yung kanyang presensya, aware ka sa presensya niya. At magiging aware ka sa mga promises niya. At syempre, sa kanyang kapangyarihan. Look at David. In 1 Samuel 17:45. Basahin lang po natin itong verse 45. Sabay-sabay po. David said to the Philistine, "You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied." Ang konteksto po nito, si Goliath, ay kanyang dinedefy, nilalait niya, iniinsulto niya ang Israel. No, takot na takot yung mga Israel. Naku, paano natin lalabanan niya? Ang laki-laki niya, higante. Parang natatakot sila, pati si Haring Saul. Ang ginawa nitong si Goliath, hindi lang niya ininsulto ang Israel, inunsulto pa niya ang Diyos. Para kay David, hindi pwede ito. Pag may nag-iinsulto sa bansa natin, nagagalit dapat tayo. Hello? Are you here? Ano po? May mga taong ang ipinagtatanggol, ibang bansa, hindi ang sariling bansa. Hindi po okay yun. Minsan nakakampi pa yung iba. Hindi po okay yun. Nagalit si David, sabi niya, sino ba itong uncircumcised Philistine na ito? Aba, iniinsulto ang Diyos. Iniinsulto ang Israel. Hindi ako papayag. Lalabanan ko yan. Ang liit pa ni David noon. Kaya nung sabi ni Saul, sige, kaya mo ba? Sige, isuot mo yung yung spear, isuot mo, gawa ka ng sword, isuot mo yung yung armory. Sinuot ni David, sabi niya, naku, parang hirap na hirap akong lumakad. Sabi niya, tanggalin. Tinanggal lahat. Kumuha siya ng slingshot. Tirador, kumuha siya ng 5 makikinis na bato. Alam niyo, mga Bible scholar, kung ano-anong mga interpretasyon, ay yung makikinis na bato, 5, J-E-S-U-S, Jesus yun. No, sabi nilang ganon. Pero ito ngayon, kumuha si David ng makikinis na bato at lalabanan niya si Goliath sa pamagitan ng tirador. Ang sabi ni Goliath, pinagtawanan si David, anong palagay mo sa akin, aso? Anong palagay mo sa akin, etc. Ipapakain kita sa ganito, ganyan. So pinagtatawanan si David. Kaya si David sabi niya, yan po, kaya niya sinabi yan. Lalabanan mo ako sa pamagitan ng iyong sandata, sa pamagitan ng iyong spear, knife, javelin, pero ako, lalabanan kita. I come to fight against you with the authority or power of the Lord Almighty. He is the God who leads Israel's army and you have insulted Him. Kaya noong kanya pong tinira itong si Goliath, agad-agad bumagsak sa isang maliit at kapirasong bato. Ang katotohanan, ang Diyos ang lumaban para kay David. Kasi si David, si David nanangan siya sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya, lalabanan mo ako, nadala mo yung lahat ng mga armory mo, pero ako lalabanan kita sa pangalan ng makapangyarihang Diyos. By the authority and power of the Lord Almighty. This God who is all-powerful. Sabihin natin, all-powerful. Alam niyo ba, mga magulang, mga kapatid, makapangyarihan ng Diyos natin. Hello? Hindi tayo dapat parang talunan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung ano itsura. Talunan ba yan o matagumpay? Kayo na ho ang humusga. Talunan ba? Minsan parang talunan tayo, parang wala tayong magagawa. Kapag hindi nakatuon ang ating puso't isip sa Diyos. God is God. No one can negate His power.
Walang sino mang makakalupig sa Diyos. Makapangyarihan ang ating Diyos. Makapangyarihan ang Diyos ni David. Yan din ang Diyos natin. Palapakan natin ng malakas ang Panginoon. Number 5, ikalima. Anong sabi dyan? It cultivates a continual conscious awareness of His purpose. Kapag tayo po'y nakatuon ng ating isip, puso, we discipline, we train our mind to stay on God para manatiling nakatuon sa ating Panginoon, nakafocus sa ating Panginoon, mas lalo nating naunawaan ang purpose ng Lord sa buhay natin. Alam ba natin kung anong purpose natin? Amen po ba? Ang isda po, nilikha siya parang ang hirap ng tanong, ang isda nilikha para lumangoy. Nasa dagat yan. Ay, wag mong aasahan na yung isda ay umakyat sa puno. That's not His glory. That's not His purpose. Ang ibon, ano ang purpose ng ibon? Nilikha siya para lumipad. Kaya wag mong hanapan ng isda na lumangoy sa ilalim ng tubig. Diba? Kaya minsan, basang sisiw, hindi parang kakaawa, ganon. So, ang ibon po, ang purpose niya is to fly. Fish, ang purpose niya, ng fish is to swim. At ang purpose ng tao is to love God, to honor God, to worship God, to serve God. Nagagawa ho ba natin ang purpose natin? Napakahirap ng tanong. Nagagawa na ba natin ang purpose natin? Do you love God? Do you serve God? Do you worship God? Alam ba natin ang purpose natin sa buhay na ito? Sabi ng Psalm 138 verse 8, sabi po dyan sa English Standard Version, "The Lord will fulfill His purpose for me. Your steadfast love, O Lord, endures forever. Do not forsake the work of your hands." Tutuparin ng Diyos ang kanyang layunin sa buhay natin. Of course, nilikha tayo ng Diyos para mahalin siya, sambahin siya, at ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maglingkod sa Kanya. Maglingkod tayo sa Lord. The other day, may team building po, August 21 holiday. Ito pong JL Barandal, ila Brother Henry. At sabi niya, Pas, baka pwedeng mag-exhort po kayo. And I shared about Philippians 1:6. It is about God's good work in you. Yung magandang bagay na pinasimulan ng Diyos. Ano bang magandang bagay na pinasimulan ng Diyos? Yung kaligtasan natin, our salvation. Dapat nagpapatuloy yan. Dapat iniingatan natin, inaalagaan natin ang ating kaligtasan. We should cultivate our salvation with fear and trembling or trepidation. Then, of course, hindi natatapos sa salvation, our transformation. Sabi nyo, transformation. Yung tayo ay binabago ng Diyos araw-araw. Amen po ba? Hindi naman tayo perfect nagkukulang pa rin tayo, nagkakamali pa rin tayo. Isa nakakapag-isip tayo ng hindi maganda. But thank God for this promise of God that He will change us from glory to glory. Our transformation and sanctification. And of course, our ministry. Gusto ng Lord na mag-serve tayo. Kung ikaw matagal ka ng Christian, hindi mo pa nagagawang ibigay ang buhay mo, paglingkuran ng Panginoon, this is your moment. Sasabihin mo, Lord, saan ba ako dyan na ministry? Gusto kong maglingkod sa inyo. Kaya mayroon tayong discipleship journey. Magsisimula na po mamaya. 250 ang delegasyon po dyan. And mamaya pong 1 o'clock, doon po sa training room, magsisimula ang discipleship journey. Kasi maglilingkod tayo sa Panginoon at paglilingkuran natin ang layunin ng ating Panginoon sa ating buhay. We are going to serve the purpose of God in our generation. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So kapag ikaw ay nakafocus sa Lord, malalaman mo yung purpose. Uudyukan ka ng Panginoon and you cannot say no to the promptings of God. His love will compel you. Pipilitin ka. Ipupus ka ng kanyang pag-ibig. Anak, paglingkuran mo ko. Lahat ng mayroon ka, galing yan sa Diyos. Tandaan natin.
Walang anumang bagay na dahil sa iyo kaya nagkaroon ka niyan. Lahat ng iyan sa biyaya ng ating Panginoon. Now, this is your turn to serve God and His purpose in this generation. Come on, give Him the praise. Hallelujah! So there is power in a made-up mind. Mayroon pong kapangyarihan sa isang isip, sa isang buhay, sa isang puso na nagpasya na sumunod sa Panginoon. Isaiah declared that the Lord provides absolute assurance to those who keep their minds focused on Him. Ano yung una? There is peace and a protection. There is peace and protection that God gives you when your mind is totally committed to Him. Trust is the foundation. Peace is the fruit. Pagtitiwala ang pundasyon. Pagtutuon ng sarili sa Panginoon at ang mararanasan peace. Yung peace na binabanggit dito is shalom. Pag sinabing perfect peace, shalom, shalom. Pag sabi nga shalom, shalom. Sabi doon, He will keep you in perfect peace because your mind is stayed on God. Perfect na peace. Sabi nyo, perfect. Ang ibig sabihin ng shalom, shalom. At anong ibig sabihin ng shalom, shalom sa Israel? Blessings. Kumpletong pagpapala. Hindi lang kagalingan, kundi kasaganaan, mahabang buhay, at malusog na pangangatawan. Yan ang blessing na nais ng Diyos na maranasan natin. Amen po ba? Come on, give Him the praise, give Him the glory. Perfect peace, which is the peace of God, only comes when our minds are set on Him and when we put our trust in God. Pangalawa, there is security and stability that come from fixing our thoughts on God. So mayroong security, secure ka. Protected ka ng Lord. Ang diablo gusto niyang hamakin ka, ang diablo gusto niyang sirain ka, ang diablo gusto niyang gumawa ng masama sa'yo. Pero ang Diyos, ang security mo, ang Diyos, ang stability mo, siya ang iyong kaligtasan, siya ang iyong katatagan. Amen po ba? It reminds us that in God, we have a refuge, a place of safety where the enemy cannot prevail. Ang ibig sabihin po, kapag nakatuon ang ating buhay, puso, pagtitiwala sa Panginoon, matatag ka. Hindi ka pwedeng tinagin ng kaaway. Hindi ka pwedeng itumba ng kaaway. Lahat tayo siguro iba't iba ng mga pagsubok ang pinagdaanan natin. Pero bakit andito ka? Bakit ikaw andito pa rin? Matibay, matatag. Kasi natutunan mong disiplinahin ang iyong puso, ang iyong isip na magtiwala sa ating Panginoon. Hello? Amen po ba? The enemy cannot prevail. And therefore, kung ang pagtitiwala ay napakahalaga sa Diyos, two things that we need to know for our trust to grow. Dapat lumalago ang pagtitiwala. So ano yung una? Pakibasa natin. Trust grows through surrender. Ang pagtitiwala ay lumalawak, lumalago sa Panginoon. Ano po? Sa pamagitan ng pagsusuko ng buhay. This means acknowledging that God is in control even when life seems chaotic. Kahit may mga storms, may mga pagsubok, may mga alalahanin, hindi ka pwedeng matinag kapag ang iyong pananampalataya ay matatag. At ang matatag na pananampalataya ay lalong tumitibay kapag marunong kang magpasakop sa Diyos. Sabi ng James chapter 4 verse 7, James chapter 4 verse 7, submit to God. Diba? Submit yourselves then to God. Then you can resist the devil. Ano po? And he will flee from you. Walang magagawa. Kakamot-kamot ang diablo, sabi niya, naku, hindi ko tumatumba. Hindi ko tumalupig. Napakatatag. Why? Because you always surrender and submit yourselves to God. Hallelujah. Glory to God. Pangalawa po, sige po, palakpakan natin ng Lord. Pangalawa, trust grows through intimacy. Ang pagtitiwala ay lalong tumitibay sa pamagitan ng ating kalapitan, relasyon sa Panginoon. Sabi ng James 4:8, kanina James 4:7,
It grows through surrender, submission. Sabi ng James 4:8, it grows through intimacy. Come near to God, and He will come near to you. Lumapit ka sa Diyos, at lalapit siya sa iyo. Aalisin niya yung double-mindedness, at itutuon niya, tutulungan kang ituon ang iyong puso lagi sa Panginoon. Gusto ba nating laging lumapit ang Diyos sa buhay natin? Lagi din daw tayong lumapit sa Kanya through prayer. Let us seek His face. Through spiritual disciplines, let us read His Word. Basahin po natin ang Bible. Nandiyan ang lahat ng klase ng pagpapala, pangako ng ating Panginoon. Wala pong tumatag na Kristiyano na hindi nagbasa ng Bible. Tandaan natin yan. Ano po, yung iba siguro parang temporal, superficial. Pero ang Diyos, nais po niya na tayo magtiwala sa Kanya. And therefore, my challenge to you this morning before we stand up is let us stay focused on God. Next slide. Sabi diyan, stay focused on Him. Manatili tayong nakatingin, nakatuon sa Panginoon. Are you focusing on God? Or are you distracted by many circumstances? By your circumstances. Ano po? Distracted ka ba ng napakaraming circumstances? Lahat, pagtitingin ka, bagyo, lindol, kahirapan, mataas na presyo ng bilihin, napakalaking bayarin sa kuryente, may systems loss pa, ikaw nagbabayad. Lahat. Napakahirap. Napakalaking challenge ngayon sa mga paaralan. Di ba? Napakatinding challenge ng mga guro. Napakatindi ang challenge ng mga estudyante. Minsan parang di mo na alam gagawin mo Saan nga ba ang pinakaligtas na lugar? Meron tayong alam sa presensya ng ating Panginoon. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Psalm 91. Kabisaduhin niyo po ang Psalm 91. Napakagandang chapter. Ano po? At ang pangako sa bandang dulo, because you love me and put your trust, dahil nagtiwala ka sa akin, nagstay ka, focus sa akin, because you put your trust in me, I will satisfy you with good things and I will show you my salvation. There is satisfaction and there is salvation. Kapag nakatuon ang puso natin sa ating Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you trusting God with not just your mind, but your heart and actions? Nagtitiwala ba talaga tayo ng buong puso sa ating Panginoon? Yan po ang tanong. Totoo ba talaga? Kahit anong mangyari, matibay ang pananampalataya sa Diyos. Kayo lang po makakasagot niyan. Pero ngayon, lalapit tayo sa Panginoon at sasabihin natin, sa'yo lang kami titingin, o aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tumayo po tayong lahat. Sa English, I look to you, Lord. Di ba? Your love that never ends. Tapos, so I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Di ba? Pag nakafocus ka sa Panginoon, may breakthrough. Aawitin natin ito sa Tagalog. Ano ho? Last night po, siguro 2:15, nagising po ako, hindi na ako nakatulog. Tapos ako'y nagme-meditate, nagpray-pray, at ipinaalala ng Lord sa akin tong song na ito. Parang first time nating kantahin to, no, Brother Jerome. Pinaalala ng Lord, sabi ko, may Tagalog ba? Kasi sabi ng Lord, paawit mo yung complete, yung Tagalog. Sabi ko, may Tagalog ba? Tinignan ko sa phone. Aba, mayroon. Kaya message ko sila, sabi ko, paki-prepare yung song, yung complete sa Tagalog ganap. Wow, God is good. Amen. Alam niya kung anong kailangan natin sa oras na ito. Hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Hindi na po ako nakatulog hanggang umaga. But praise God, sapagkat ngayong oras, ang Diyos ay patuloy na nagsalita, nangusap, ibinigay niya ang mensahe na kailangan nating lahat. Tas natin ang ating dalawang kamay as we sing that song with all our hearts for His glory. Ako'y narito, O Diyos, naghahandog sa'yo ng puso't buhay.
Come on, ihandog natin ang ating puso't buhay. Ituon natin ang ating buhay sa Diyos. Siya lang ang ating pag-asa. Pwede kang biguin ng mundo. Pwede kang biguin ng tao. But not God. Hallelujah. Ako'y narito, O Diyos, naghahandog sa'yo ng puso't buhay. Yes, come on, let's offer our lives to God. Sa'yo ang iyong pag-ibig na di nagmamahal. Ang kalakasan ko Woo! Everybody lift up your hands. Taas kita, Panginoon, sa iyong Lakas lahat magagawa. ipunin mo. That's us now. Madama ang pag-ibig, Lahat ng takot. mapapawi. Yes! Uno, He will dispel all fears. Papawiin ang lahat ng takot at pangamba. ako sa'yo, Panginoon, at kahit sa kalikahan ng Kalbaryo, Nais ko'y maging. ganap sa'yo. Once again, so I live sa Tagalog. Taas kita, Panginoon, Sa iyong lakas, lahat magagawa. magagawa. Hipuin mo. Hipuin mo. Nang madama ang iyong pag-ibig, lahat ng takot mapapawi. Woo! Takot mapapawi. Ano mang unos, ako'y hawakan mo. Hawakan mo Ang tiwala ko sa iyo, Panginoon. sa'yo noon at Kahit sa kabila ng Kalbaryo, ng Kalbaryo, nais ko'y mangganap sa'yo. pakinggan natin ang mga kalalakihan. Just the men. Sila, Just the men. Panginoon, sa iyong lakas lahat magagawa. Ipunin mo Nang madama ang iyong pag-ibig, lahat ng takot mapapawi. Natatakot ka ba ngayon? Nangangamba ka, nag-aalala ka? Papawiin ng Diyos kung magtitiwala ka ng lubos. ako. Hallelujah! Hawakan mo Ang tiwala ko sa iyo, Panginoon. Panginoon. At kahit sa kabila ng Kalbaryo, Kalbaryo, ang nais ko'y maging ganap sa iyo. ko'y maging ganap sa Mga iyo. kababaihan, just the ladies, tataas. Kita Sa iyong lakas, lahat magagawa. Hipuin mo nang madama ang iyong pag-ibig. Pag-ibig, lahat ng takot ay mapapawi. Jesus!
Panginoon. Sa iyong lakas, lahat magagawa. Hipuin mo. Madama ang iyong pag-ibig. Hallelujah. Nang madamang iyong Lahat ng takot ay mapapawi. Lahat ng takot mapapawi. Ano maulos, ako'y hawakan mo. Ano mang unos, hawakan mo. Ang tiwala ko sa iyo, Panginoon. Panginoon, At kahit sa kabila ng Kalbaryo, ang nais ko'y maging ganap sa iyo. Ito na po ang huling awit. With hands lifted up, itataas kita, Panginoon. kita, Panginoon, lahat magagawa, ipunin mo ng madamang iyong Lahat ng takot mapapawi. papapawi. Ano mang unos, ano mang bagyo, ano mang pagsubok, unos, iwakan mo. Ang tiwala ko sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa kabila ng Kalbaryo, Nais ko'y maging ganap. sa'yo, At kahit sa kabila ng Kalbaryo, maging ganap sa'yo. ang nais ko'y maging ganap sa iyo. Ang nais ko'y maging ganap. For the last time, Ang nais ko'y maging ganap sa'yo. Yes, Lord. Ganap sa'yo. Salamat, Panginoon. Naisip Salamat. puso ko. Salamat, O Diyos. Salamat sa mga pangakong ito. Habang nakayuko ang lahat, nakapikit, patuloy nating bulay-bulayin ang mensahe ng awit. Kapag ang buhay natin ay nakatuon sa Panginoon, mawawala ang takot. Mawawala ang lahat ng pangamba. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa buhay na kaloob niya. Magpasalamat po tayo sa kanyang kabutihan at katapatan na bagamat minsan hindi tayo nagiging tapat. But God remains faithful. Because God is always true to Himself. He is a faithful God. Though sometimes we are unfaithful, God remains faithful. Hayaan po natin na sa umagang ito, muli nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos. Napakahalaga, pinakamahalaga sa buhay ang nagtitiwala tayo sa Panginoon. There are so much uncertainties. Hindi natin alam ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Pero kapag tayo po nakatingin sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang mga pangako, tayo ay laging nananahan sa Kanyang presensya. Kilala natin ang Diyos that He is a great God, a sovereign God, all-powerful. At patuloy din nating magagawa ang mga layunin na ibinigay po niya sa atin. If you are ready to offer your life to God, taas mo lang ang iyong kamay, taas natin ang ating kamay, at sumunod tayo sa isang panalangin. Sabihin natin, Ama naming Diyos na banal. Lakasan po natin, Ama naming Diyos na banal. Ama naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na makapangyarihan
Nagpapasalamat po ako sa iyo Papasalamat sa iyong pagmamahal, sa iyong pagmamahal, sa iyong mga salita sa iyong mga salita na aking narinig na aking ngayong umagang ito. ngayong umaga. Salamat sa pagtuturo. Salamat sa pagtutuwid. Salamat sa pagtutulong. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako na laging umasa sa iyo, laging umasa, na laging magtiwala sa iyo. laging magtiwala. Patawarin mo rin ako Patawarin sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking sa aking mga pag-aalinlangan, sa aking mga pag-aalala, pagdududa. pagdududa. Patawarin mo ako Patawarin mo kung ako'y nanangan ako'y sa sarili kong kakayahan, sa sarili kong karunungan. sarili kong karunan. Hugasan at linisin ako Gasan at ng inyong makapangyarihang dugo. iyong makapag At Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Kinikilala kita kinikilala bilang aking Panginoon, bilang aking bilang Diyos, Hari at tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. aking. Salamat po, Salamat. pinagkakatiwala ko ang lahat. Nagkatiwala ko ang lahat. Maghari ka sa puso ko, Hari ka sa ngayon, bukas at magpakailanman. bukas. Salamat po Salamat sa kaligtasan, sa katagumpayan, sa kagalingan. sa kagalingan. Salamat, Panginoon, Salamat sa pagkakataon sa pagkakataon na makapaglingkod sa inyo. Ito po ang aking panalangin po ang aking panalangin. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Manatili tayong nakayuko, nakapikit. Ako na lang po ang mananalangin. At kung mayroon tayong mga pangangailangan, mag-agree lang tayo habang ipinapanalangin ang inyong mga pangangailangan. Dakilang Diyos, kilalang kilala mo ang iyong mga anak sa lugar na ito. You know us so well, Lord. You are greater than our hearts. More than we know ourselves, kilalang kilala mo ang bawat isa. At alam mo ang mga pinagdadaanan nila. Alam mo ang mga kalungkutan, mga bagay, bagyo ng buhay na kanilang naranasan in the past. Kung mayroon pang mga bagay, Panginoon, na hindi mawala-wala at mawaglit sa kanilang isip, mga sakit at sugat, Panginoon, na minsan ay naging dahilan kaya mag-alinlangan sila sa inyo, nag-alinlangan sa inyo. Lord, hawakan niyo sila sa mga oras na ito. Katulad ng aming inawit, dispel our fears, Lord. Dispel all fears, oh God. Wasakin mo ang lahat ng uri ng takot, Panginoon. Lahat ng uri ng pangamba. Sapagkat ang takot at pangamba ay kawalan ng pananampalataya. Bagkus, O Diyos, punuin mo ang puso ng iyong mga anak ng pananampalataya na galing po sa inyo. Pananampalataya na kayang tayuan ang mga pangako nyo. At ipinangako nyo, Panginoon, kayo ang aming manggagamot. Kaya pagalingin nyo ang inyong mga anak na may sakit. Lord, right now, heal your people. Heal all sickness. Heal all diseases. In Amen. Jesus' mighty name. Jesus. Kung kayo po yun, angkinin nyo ang kagalingan at himala ng Amen. Panginoon. Open your mouth and receive your healing right Yes. now. Praise the In Lord. Jesus' mighty name. Release, Lord, your miracle. Yes, I-release po ang kagalingan sa anumang sakit. Sakit sa puso, sakit sa balat, sakit sa abdo, sakit sa atay, sakit, Panginoon, sa buto, anumang klaseng sakit. Rebuke it, Lord. God, sa mga oras na ito, release your miraculous healing touch. Come on! Receive your healing! Receive your receive, miracle! Lord. In the name Hallelujah. of Jesus. Salamat, salamat po, Ama. At sa oras na ito, lahat ng may pangangailangan sa pinansyal, sila man, Panginoon, ay lugmok, baon sa utang. Lord Jesus, sila man, O God, ay nangangailangan ng trabaho. Sila man, Panginoon, ay nakakaranas ng financial defeat, financial poverty, kahirapan, kakulangan, walang opportunity, walang trabaho. God, ikaw ang nagsabi na kaya mong magbukas ng mga pintuan para sa iyong mga anak. Magbukas ka ngayon ng mga pintuan upang sumagana sila, upang mapagpala sila. God, touch their financial life. Touch their finances, Lord. Increase their finances. In the name of Jesus, kung kayo po yun, sampalatayanan ninyo, tanggapin ninyo ang kasaganaan ng buhay. Come on, everybody! Receive God's blessing. Prosperity in Jesus' mighty name. In the name of Jesus. Sige po, angkinin po ninyo, ibukas nyo ang inyong bibig. Sabihin nyo, I am blessed. Sige po, come on. Bless. Come on, I am blessed, I am prosperous, I am victorious. Yes, say it. Say it, mga kapatid. Ilakas nyo.
Let the enemy hear it. Yes, Lord. Hindi kayo I'm talunan. victorious. Kayo ay Hallelujah. matagumpay. I You am are not a healed. victim. You are a victor. Amen. In Jesus' mighty name. Father, bless your people. I-bless mo ang kanilang pamilya. Sa mga hindi pa nabuborn again, ang mga mahal sa buhay. Asawa, anak. May kaguluhan, may kagulumihanan, mayroong mga hindi pagkakaunawaan. Panginoon, bukludin mo ang bawat pamilya ng iyong pagmamahal. Kung kayo po yun, just raise your hands. And right now, claim the salvation of your family. Come on. Come on, claim the salvation of your family. Tanggapin po ninyo ang kaligtasan ng inyong pamilya. Yes, katulad ng shinare ko kanina, mag-agree kayo. Amen. Yes, sabihin nyo, Amen, Lord. Nililigtas na ng Diyos ang inyong asawa. Inililigtas na ng Diyos ang inyong anak, ang inyong pamilya. Mahal sa buhay, kapatid, magulang. God right now is saving your family. Believe, receive, and you will have it. Come on, claim it. Come on, say thank you, Lord. Thank you, Lord. Our family is saved. Thank you, Lord, for the deliverances in Jesus' mighty name. At sa oras na ito, taas natin ang ating dalawang kamay at sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong maglilingkod ako sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo. Tutuparin ko, Tutuparin ko. gaganapin Gaganapin. ang iyong layunin Ang iyong sa aking buhay. Sa aking buhay. Sasambahin kita Sasambahin kita. habang ako'y may lakas. Habang Magtitiwala ako sa iyo Magtitiwala ako sa iyo. hanggang sa dulo Hanggang sa ng dulo. walang hanggan. Ng walang Panginoong hanggan. Jesus, Panginoong sa iyo ang aking buhay. Sa iyo ang Pag-aari mo ako. Pag-aari Gamitin mo ako. Ang aking lakas, ang aking dunong para sa iyong kaluwalhatian. Para sa iyong This is my prayer. In Jesus' mighty name, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. God bless everyone, and to God be the glory.